Noon, nagkabasag-basag ang mga pintuan ng bato ng Ancestral Cave Heaven, nagpapakita ng isang espasyong layer sa likod. Isang kaho na kumikinang sa espiritual na enerhiya ang lumutang mula rito. Mabilis na hinayla ni Xuanfugo si Xiaotian. Maliit na Xiaotian, lumayo ka. Ngunit nanatili si Xiaotian, nakatitig ng malamig sa unahan. Pinaghintay mo lang ako para saktan ako. Ang taong nasa harap niya ay lumabas na isang matandang lalaking may mabait na anyo. Lumingon si Xiaotian kay Shugui. Lolo, nang kinokolekta mo ang Cave Heaven Blessed Land, nakasalamuha mo ba ang isang avatar ng Great Virtue Emperor? Umiling si Xuanfugu. Hindi ko pa nakita ang anumang tulad nito dati. Nang makita ito, kinulit ni Xiaotian ang pisngi ng matanda. Ang avatar na ito ay tila mas malakas kaysa sa sinira ko kanina. Kahit na elastic. Nagmamadaling sinubukan ni Xuanfugo na pigilan siya. Maliit na Xiaotian, may mali. Bumalik ka dito. Noon, biglang nagsalita ang matanda. Binata, ang suntok mo kanina ay medyo kahanga-hanga. Nagulat na sumigaw si Xiaotian. Ano ba yan? At pagkatapos ay sumuntok na nagpasabog sa ulo ng matanda. Sa sumunod na sandali, nagbagong anyo ang figure ng matanda sa ulap. Noon, biglang nagsalita ang host. Mga kabataan, lumayo kayo. Magagamit ko ang huling bahagi ng aking kalooban upang maging incarnate sa huling pagkakataon. Muling lumitaw ang matanda sa harap nila. Masyado na akong matanda para dito. Binata, kumalma ka. Kung saktan mo ako ulit, baka tuluyan na akong mawala, sabi niya ng pagod. Si Xiaotian, na ayaw maging bastos, ay kinausap ang matanda. Humihingi ako ng paumanhin sa aking mga ginawa. Ang matanda, gayunpaman, ay kinawayan ang kanyang kamay upang ngumiti. Ayos lang. Normal lang sa mga kabataan ang maging masigla. Bukod pa rito, sa liwanag ng Merit Radiance sa paligid mo, handa akong pasabugan ng 1,000 beses ng iyo. Haha, kinumutan pa niya ang balikat ni Xiaotian. Bukod pa rito, ang katotohanang masisira mo ang aking will incarnation ay nagpapasulit sa akin na bumaba mula sa upper realms upang makita kung ano ang kaya mo. Pasensya na, Elder, medyo sensitibo lang kanina. Walang masamang intensyon, sabi ni Xiaotian nang humihingi ng paumanhin. Umiling ang Elder. Ayos lang. Bilang isang Elder, hindi ako dapat maging petty sa mas batang henerasyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kawalan. Gayunpaman, nang umalis ako sa Cave Heaven Mystery, naramdaman ko ang dalawang kakaibang aura. Ang isa ay kabilang sa isang inapo ng Human Emperor, ngunit ang isa ay walang kaugnayan sa akin. Nang marinig ito, sumigaw si Xuanfugo sa gulat. Imposible, kapatid ko iyon. Hindi siya pwedeng walang kaugnayan sa iyo. Kinawayan ng Elder ang kanyang kamay. Hindi pwedeng magkamali ang aking bloodline sensang. Habang nagsasalita siya, lalo pang nagiging ethereal ang kanyang figure. Kung tungkol sa kanya na hindi ko inapo, ngunit ikaw ay, iyan ay isang bagay na kailangan ninyong tuklasin mismo. Patuloy niya. Mukhang hindi ko na kayang panatilihin ang form na ito ng matagal. Tandaan, mga kabataan, magsanay ng maayos. Ang Meteor Flame Battlefield ng Lower Realm ay simula pa lang. May naghihintay na labanan para sa iyo sa Upper Realms. Sa mga salitang ito, nawala ang figure ng Elder. Nagmamadaling umabot si Xuanfugo, sinusubukang pigilan ang Elder Ancestor. Teka, anong ibig mong sabihin yan? Sa kasamaang palad, nawala na ang figure ng Elder. Sa sandaling iyon, bumantong hininga si Xiaotian. Lumingon sa kanya si Xuanfugu. Apo, nararamdaman mo rin ba na napakaliit ng ating mundo? Umiling si Xiaotian na may buntong hininga. Ang sitwasyon ay talagang mas seryoso kaysa sa inaakala ko. Sumang-ayon si Xuanfugu. Tama, tama. Biglang, pinatong ni Xiaotian ang balikat ni Xuanfugu. Lolo, hindi mahalaga kung hindi ka tunay na inapo. Sa huli, ikaw ay tunay na inapo ng Great Virtue Emperor. Kung tungkol sa tinatawag na pamilyang Xuan sa Ring Mountain Realm, puno ng tiwala ang mukha ni Xiaotian. Talagang tutulungan kitang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga lihim na ito. Naguluhan si Xuanfugu. Hindi ba pinag-uusapan natin ang Meteor Flame Battlefield? Paano tayo bumalik sa pamilyang Xuan sa Ring Mountain Realm? Matapos malaman na si Xuanfugo at ang kanyang kapatid ay hindi magkadugo, hindi napigilan ni Xiaotian ang magtanong. Kaya lolo, iminumungkahi mo ba na baka niloko ang tatay mo?
Nakita ni Xuan Fugu ang seryosong ekspresyon ni Xiao Tian at gusto niyang magtanong ng same time. Anak, seryoso ka ba? Hindi ba dapat nakatuon tayo sa tinatawag na digmaan sa upper realms? Ang katotohanan na ang ating kasalukuyang larangan ng digmaan ay simula pa lang. Bakit ka ganoon interes sa aking angkan? Mahalaga ba talaga ang pagiging magkadugo? Matapos mag-isip sandali, naramdaman ni Xuan Fugu na mahalaga rin ang tanong na ito, kahit na nakakasakit ng ulo. Pagkatapos ay biglang sinabi ni Xiao Tian, Lolo, ngayon sa tingin ko, ang tinatawag na ninuno ng pamilyang Xuan sa Ring Mountain Realm ay maaaring hindi talaga inapo ng Great Virtue Emperor. Sa halip, maaaring ito ay sa kanila nakabilang sa tunay na angkan. Parang tinamaan ng kidlat si Xuan Fugu. Ang ninuno ng pamilyang Xuan ay hindi. Nakita ang reaksyon ni Xuan Fugu, nagpatuloy si Xiao Tian. Upang malaman kung totoo ang aking haka-haka, ang pinakamahusay na paraan ay pumunta sa Ring Mountain Realm at makilala ang ninuno ng pamilyang Xuan. Matapos ang isang sandaling pag-iisip, idinagdag ni Xiao Tian, Lolo, mag-combat mode ka at simulan mo ang iyong mga ehersisyo sa paghinga. Pwede ka ring mag-cultivate ng kaunti sa daan. Nang marinig ito, si Xuan Fugu na sa una ay isang malumanay at mabait na matanda ay nagbagong anyo sa isang maskulado at guwapong elder. Sinabi sa akin ni Prime Minister Xiong na mabilis ka raw lumipad. Bigyan mo ako ng paunang abiso, ha? Huwag kang mag-alala, Lolo. Dahan-dahan lang, paniniguro ni Xiao Tian. Sa sumunod na segundo, isang paputok na puwersa ang sumabog mula kay Xiao Tian, bumabalot kay Xuan Fugu sa isang force field. Habang umaakyat si Xiao Tian sa kalangitan, lalong lumakas ang space turbulence sa paligid. Medyo natulala si Shugwei. Saan ang limitasyon ng pisikal na kakayahan ng aking apo? Gayunpaman, di nagtagal, sumisid si Xiao Tian sa Void Sea Thunderstorm. Sumigaw si Xuan Fugu sa alarma, Teka, kailangan nating lumihis. Iyon ang Void Thunder Sea sa unahan. Ang mga nasa ika-23 antas lang ang halos hindi nabubuhay dyan. Ngumiti lang si Xiao Tian, Lolo, mag-relax ka lang. Naramdaman ni Xuan Fugu ang kulog at kidlat sa paligid niya. At napag-isipan niya, sa lahat ng mundo, iilan lang siguro ang makakapanood sa loob ng Void Thunder Sea ng napakadali. Biglang, huminto ang bilis ni Xiao Tian na parang may nagpos. Tiningnan ni Xiao Tian ang unahan, interesado. Kagiliw-giliw. Nagtanong din si Shugwei, maliit na Xiao Tian, napansin mo bang may kakaiba sa lugar na iyon sa Void Thunder Sea? Ang mapanirang kulog ay tila nagbago ng daloy, nagkaisa patungo sa isang sentral na Stone Island, at ang nakasisilaw nitong liwanag ay nawala. Sa halip, isang nakakatakot na maliwanag na thunder knife ang lumitaw, direktang sumaksak kay Xiao Tian. Bahagyang ngumiti si Xiao Tian at nagsabi, kagiliw-giliw. Sa sumunod na segundo, ang pagbangga ng palad at ng kutsilyo ay tila pinatigas ang espasyo sa paligid. Hindi nakikitang mga shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Malapit sa sentro, ang mga world barrier ng kalapit na mga realm world ay nagbalatong na parang tubig, na nanginginig ng malakas habang umalangaw-ngaw ang pagsabog sa lugar. Mabilis na itinaas ni Xuan Fugu ang kanyang kamay upang depensahan. Anak, ayos ka lang ba? Nakita ni Xuan si Xiao Tian na nakatayo ng walang pinsala at dali-daling lumapit ng balisa. Nakita ang nag-aalalang ekspresyon ni Xuan Fugu, naramdaman ni Xiao Tian ang init sa kanyang puso at ipinaliwanag, ayos lang ako, bahagyang nasugatan lang. Saan ka nasugatan? Tanong ni Xuan Fugu ng balisa. Dito, sabi ni Xiao Tian sabay taas ng kanyang kamay upang ipakita kay Xuan Fugu ito ang kanyang kanang kamay, na ginamit niya upang makipagbangga sa Thunder Blade. Nakita ni Xuan Fugu ang halos gumaling na sugat at napagtanto niyang higit pa sa kanyang inaasahan ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Xiao Tian. Ang laki talaga ng sugat mo. Kung mas huli ako dumating, gumaling na sana ito. Pagkatapos, inabot ni Xiao Tian ang kanyang kamay at, sa isang tunog ng pagpitik, isang kutsilyo ang nagpakita sa kanyang kamay. Ito ay isang Radiant Warrior. Bagaman mas mahina ito kaysa sa mga Dark Bright Envoys of Destiny, mukha itong maganda. Anong ibig sabihin ng Radiant Warrior? Tanong ni Shugwei, curious. Ang Radiant Warrior ay isang karaniwang tawag para sa mga sandata na naglalabas ng ilaw, paliwanag ni Xiao Tian. At sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang kutsilyo. Agad na kumalat ang isang blood red thunderbolt sa kawalan,
na bumubuo ng isang nakakatakot na kurtina ng kidlat na humahadyak pasulong. Astig, bulalas ni Xiao Tian, hindi ko inaasahang makahanap ng ganoong kagamitan na may estilo sa daan. Ayos lang kung medyo mahina. Ang estilo ang mahalaga. Matapos mag-isip sandali, iminungkahi ni Scuton, tawagin natin itong Pathfinder. Pathfinder, nakita ni Xuan na hindi pangkaraniwan ang pangalan. Bakit ito ang pangalan? Kapag narating na natin ang pamilyang Xuan, puputulan ko ang taksil na matandang aso, si Xiao Tian, ang ninuno ng pamilyang Xuan, at ipadadala ko siya sa Netherworld. Ang kutsilyong ito ang magiging gabay na maghahatid sa kanyang paglalakbay sa Netherworld. Samantala, sa loob ng pangunahing lungsod ng pamilyang Xuan sa Ring Mountain Realm, sa isang bakuran sa loob ng lungsod, mayroong lawa na. May lumulutang na patag na bangka. Sa bangka, isang matandang lalaki ang nakaupo ng casual, nanghuhuli ng isda. Siya si Xuan, ang kasalukuyang patriarch ng pamilyang Xuan at ama ni Xuan Fugu. Bigla, may nagmamadaling lumapit sa lakeside, yumuko ng magalang upang form Xuan of Virgin News. Sa kabila ng kanyang matigas na pag-uugali, walang pakialam na nagtanong si Xuan, ano yon? Kung hindi mahalaga, huwag mo akong gambling, kung hindi, pumunta ka sa punishment hall at maghanda kang umalis sa pamilyang Xuan. Ang alagad, hindi natinag sa matinding salita ni Xuan Chua, ay nagulat, Patriarch, ang mga life lamp ng panganay na anak na si Xuan Runo, Xuan Ji, at Lady Zusan ng pamilyang Zi ay lahat ay namatay. Nang marinig ito, ang mga pupil ni Xuan Chua ay nagpakita ng isang kurap ng damdamin at ang pangingisda sa kanyang mga kamay ay biglang nabasag. Ang mga isda na dati ay lumalangoy sa hangin ay bumalik sa lawa, patay. Tumayo si Xuan, iniwan ang bangka. Kung nagsisinungaling ka, hindi ka na mabubuhay upang makita ang buwan ngayong gabi, babala niya bago nawala ang kanyang figure sa isang iglap, patungo sa kawalan. Doon, nakatagpo niya ang isang taong nagbabantay sa lugar. Anong nangyari? Tanong ng tao, nakakunot ang noo kay Xuan na may seryosong ekspresyon. Sumagot si Xuan, may kagyat na bagay akong kailangan. Kailangan kong makita ang ninuno. Ang lalaki, na nakakunot pa rin ang noo, ay sinuri si Xuan sandali bago nagpatuloy. Bilang patriarch ng pamilyang Xuan, walang reaksyon si Xuan Kecha sa walang galang na tono ng lalaki at sumunod lang sa kanya. Samantala, sa ibang lugar, isang lalaki ang mahigpit na nakagapos sa mga blood red chain. Sa ilalim niya, may ilang iba pang figure na nakagapos din. Sa itaas ng porma sayon, isang matandang lalaki na may kakayahan na walang hanggan at payapa ang nakaupo ng nakaekis ang mga binti. Ninuno, pagdating sa harap ng kulay dugong porma sayon, naramdaman din ni Xuan ang labis nitong mapanupal na puwersa. Dahan-daang iminulat ni Xuan, na nakaupo ng nakaekis ang mga binti sa itaas ng porma sayon, ang kanyang mga mata, tiningnan si Xuan Cha. Anong nagdala sa iyo rito? Patay na si Xuan Ziyang, maikli at malinaw na sinabi ni Xuan Cha. Nanatiling tahimik si Xuan, ang kanyang aura ay naglalabas ng asensya ng Universal Path, na tila may nararamdaman. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya, nararamdaman ko na pinatawag ni Xuan Anang ang aking will incarnation. Sigurado ka bang patay na siya? Bahagyang yumuko si Xuan Cha. Ancestor, sinuri ko ang mga life lamp ni Xuan Zan, Zusan, Xuan Runo, at Igan. Lahat sila ay namatay. Hindi ba tayo nalantad? Nang marinig ito, bumulwak ang aura ni Xuan. Nalantad man o hindi, ang ating plano ay umusad na sa loob ng 500 taon at 1 taon na lang ang layo natin sa tagumpay. Hindi tayo makakagawa ng anumang pagkakamali sa huling yugto na ito. Buhay pa ang aking will incarnation ngunit hindi ko ito direktang makokontrol upang bumalik. Xuan, magpadala ka ng isang tao upang imbestigahan ang mga detalye. Tumango si Xuan Cha, Ancestor, ako na ang bahala rito. Samantala, si Xiao Tian na nakatayo sa harap ng isang inn ay mukhang naguguluhan at lumingon kay Xuan Fugu. Lugoshan Commerce Association. Lumingon sa kanya si Xuan Fugu. Bakit ka ganyan tumingin sa akin? May mali ba sa pangalan? Binigyan ni Xiao Tian ng thumbs up. Napakaganda. Talagang nagpapakita ng pagmamahal mo sa asawa mo. Nang marinig ito, nagsimulang ikwento ni Xuan Fugu, dati, kung hindi dahil sa lola mo na 2 itak ang hawak, lumaban siya mula sa kalye hanggang sa eskinita, gumawa ng daan ng dugo, hindi ako narito ngayon.
Noon, biglang bumulwak ang tawanan mula sa likod ni Xuan Fugo. Ha! Kapatid na Xuan, niyakap ng isang lalaki si Xuan. Fugo, hindi ko inaasahang makita kang bumalik ng ganito kabilas, kapatid na Xuan. Nagulat at natuwa si Xuan Fugo na sumagot, Zhou Ying. Pinakiusapan lang kita na bantayan ang Commerce Association sandali at narito ka na mismo. Halika, lahat tayo ay magkakapatid dito, hindi na kailangan ang formalidad. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.